Be strong in the Lord and in the power of His might. Magandang araw po sa bawat isa na patuloy na sumusubaybay sa SCB Daily Live Streaming na ito. Nagpapasalamat din ako kay Pastor Wilbert Butial, our spiritual father sa The City of the Lord Church, and the SCB Director, and of course to his wife, Hasmin Butial, na patuloy na kanyang helpmate upang ang kanilang ministry sa Panginoon ay patuloy na tumibay. Purihin ang Panginoon sa pamilya niya at sa buhay niya. At sa oras na ito, salamat dahil ang Panginoon ay patuloy na nagbibigay kalakasan sa bawat isa. At siya rin ang nagbibigay ng mensahe araw-araw sa daily streaming na ito. At sa hapong ito, akin pong isi-share ang topic na The Heart Rebels. Ang pusong nagpapahayag. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng heart? What is a heart? The heart is an organ about the size of your fist that pumps blood through your body. It is made up of multitude layers of tissue. Your heart is the center of your circulatory system. Napakahalaga ng puso sa isang tao. Bakit po? Dahil marami na tayong alam ng mga tao na debaterya ang kanilang puso. In fact, pumupunta sila sa ibang bansa upang i-charge ito dahil debaterya nga. Pero since ang Panginoon ang may hawak ng ating buhay, siya lang nakakaalam nito. Kaya pwede rin talaga na madagdagan ang buhay, pero may hangganan pa rin ang lahat ng mga imbensyon ng tao. So that's how heart is so important. Bakit nga rin ba ito importante? Sabi ko nga kanina, ito yung the center of our circulatory system. And it is important because it is the seat of life or strength. Hence, it means mind, soul, spirit, or one's entire emotional nature and understanding. Ang sabi nga sa Mark 12:30, and you shall love the Lord your God from your whole heart. In this passage, pinapakita talaga na how essential, how important, at gaano talaga ito kahalaga sa ating Panginoon. Because sa pamamagitan ng puso, dito tayo ay nakikilala ng Panginoon. Dahil sabi nga dito, you shall love the Lord your God from your whole heart. Amen po ba? And if we didn't have a heart, we couldn't sense love or love in return. God created us with a heart so we could have a loving relationship with Him. Yun naman pala. Kaya tayo binigyan ng puso ng Panginoon. Kaya tayo may puso para ma-express natin ang ating pagmamahal at ang ating relasyon sa Panginoon. Kasi pag walang puso, wala itong connect. Di po ba? Kaya po, ito ay inilagay sa atin ng Panginoon upang sa gayon, magkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon at we can love in return. Alam natin ang Panginoon first love us. So, we can have a return on that love sa pamamagitan ng puso na ibinigay sa atin ng Panginoon. Tingnan natin, ano nga ba ang pinapahayag ng puso natin? Okay, ready na tayo? Letter A, the heart reveals our true character. Ang puso ay nagpapahayag, nagpapakita ng totoong ugali ng isang tao. May kasabihan, people can destroy your reputation, our reputation, but not our character. Kasi yung character, tayo mismo yon. Kasi ang tao, pwede silang siraan ka, pwede silang magsabi ng maraming bagay patungkol sa'yo. Pwedeng imbento, pwedeng totoo,
Pero the real you, ikaw mismo, ay hindi pwedeng masira. Hindi nila kayang sirain o gawa ng hindi magandang ang character because you are. You are. Ikaw yun. Ikaw yung kung ano ka, ikaw yun. Iyon yung character mo. So, let's see the character of Saul. The story of Saul. Dito, back to the context of si Saul, alam natin na ang mga Israelita noon ay humihingi ng hari. Bakit sila humingi ng hari? Because Samuel was already old. At yung mga anak niyang dalawa ay hindi naging maganda ang palakad. I mean, hindi rin naging maganda ang buhay. Sila ay, they love money, they perverted justice, so sila ay humihingi ng suhol. So, ang mga tao, hindi naman maayos yung mga anak mo. So, give us a king. At ito nga yung context ng istorya ni Saul. Alam natin yung istorya ng buhay niya. And, ngayon, dahil narinig ngayon ng Panginoon yung gusto ng mga Israelita, God talked to Samuel and he answered the prayer of the people to have a king. So basahin natin sa 1 Samuel 9, 1-2. There was a wealthy, influential man named Kish from the tribe of Benjamin. He was the son of Abiel, son of Zeror, son of Bekorat, son of Apia of the tribe of Benjamin. His son was Saul, the most handsome man in Israel, head and shoulders taller than anyone else in the land. So, noong panahon yon sa tribo ni Saul was a Benjamite, no? Sa kanila, siya ang pinaka, ano tawag dito? Handsome. Pag sinabi mong handsome, talagang wala ka nang makikitang ganong lalaki. And sabi nga dito, handsome man in Israel, the most. Head and shoulders. So, ini-imagine ko kung anong itsura ni Saul. So, matangkad siya. Makikita talagang yung kanyang head ay talagang, alam mo yung parang laging nag-gym. No? Nakita nyo naman yung mga matatangkad na lalaki. Sobrang, sabihin na nating, sila ay talagang so handsome at makikita natin na kakaiba sila in terms of physical appearance. Kaya ngayon, Samuel talked to Saul kasi sabi ng Panginoon, kausapin mo si Saul. Kinausap ni Lord si Samuel na kausapin si Saul. At ngayon, kinausap naman ni Samuel si Saul. Tingnan natin ang pag-uusap nila sa 1 Samuel 15, 1-3. One day, Samuel said to Saul, "It was the Lord who told me to anoint you as king of his people, Israel. Now listen to this message from the Lord." So, kinausap na ni Samuel si Saul at sabi niya, ito ang sinasabi ng Panginoon. "This is what the Lord of Heaven's armies has declared. I have decided to settle accounts with the nation of Amalek for opposing Israel when they came from Egypt. Now go and completely destroy the entire Amalekite nation. Men, women, children, babies, cattle, sheep, goats, camels, and donkeys." So, dito, sinabi ni Saul na kausapin mo, sabi ng Panginoon kay Samuel, kausapin mo si Saul, at ganito ang kanyang misyon, na kailangan niyang labanan ang mga Amalekite. Kasi ito yung hindi pinadaan ang mga Israelita sa lugar na yon ng mga Amalekites. They oppose them para makapunta sa lupang pangako. So sila yung, kumbaga, hinarangan nila ang daan, hindi nila pinatawid. At dito, sabi niya, completely destroy. This is the instruction, completely. When we say completely, lahat, walang ititira. At ito naman ang naging response ni Saul.
So, in 1 Samuel 15, 8-9, ito ang response niya. He captured Agag, the Amalekite king, but completely destroyed everyone else. So, ginawa naman niya, no? Everyone was destroyed. Saul and his men spared Agag's life and kept the best of the sheep and goats, the cattle, the fat calves, and the lambs, everything. In fact, that appealed to them. They destroyed only, meron pala ditong nangyari. They destroyed only what was worthless or of poor quality. So, totoong completely destroyed, pero may iniwan. What was worthless or of poor quality. So, in other words, yung completely, para lang, ginawa lang niya yun doon sa mga bagay na hindi maganda. Pero yung mga pakikinabangan, ito ay kanilang in-spare o iniwan. So, dito, nakita ni Lord yung puso. Nakita ni Lord ang puso ni Saul. Kaya sabi niya sa verse 10, then the Lord said to Saul, to Samuel. Then the Lord said to Samuel, I am sorry that I ever made Saul king. For he has not been loyal to me and has refused to obey my command. So dito, inamin ni Lord na bakit niya ginawang hari si Saul. Alam niyo ba yung mga una bago pa ito ay nangyari itong ganitong senaryo? Si Saul is napakabait niya. In fact, siya yung inutusan ng kanyang tatay na hanapin yung dangking nawawala. At napakamasunurin niya talaga sa kanyang magulang. At in fact nga, nung nag-meet sila ni Samuel noon, may sinabi si Samuel at parang sa kanya, parang hindi ko kaya. Kaya tumakbo siya at nagtago. Pero dito, makikita natin na ano nangyari? Ano nangyari kay Saul? Bakit nagkaganon? Hindi siya sumunod sa instruction. So, bakit nga ba? Bakit nga ba? So, dito makikita natin, kapag pala nandiyan ka na sa sitwasyon na ititest ka na, pwedeng okay ka sa oras na ito. Pero pagka naglalaban yung laman at yung desire mo, yung laman, desire mo, kumpara sa instruction na sa'yo, mas nangingibabaw yung laman mo at yung desire, personal desire. Ganito yung nangyari kay Saul. Nangibabaw yung kanyang desire na nang makakita siya ng bagay na mapapakinabangan. Kaya minsan hindi mo masasabi. Minsan yung iba, ay, hindi ko gagawin yan. Never kong gagawin ang isang bagay na, hindi kalooban ng Panginoon. Pero nung dumating na siya sa sitwasyon na gano'n, doon niya nakilala ang sarili niya. Ako pala rin ay isa doon sa aking hinuhusgahan. So, minsan, be careful talaga tayo sa mga sinasabi natin dahil yung sinasabi natin babalik sa atin. Kaya be careful sa mga salitang ating bibigkasin. At dito nga nakita natin, nalungkot nga si Samuel nung sinabi ng Panginoon. Samuel was so deeply moved when he heard this that he cried out to the Lord all night. So, nalungkot si Samuel kasi kahit paano nagkaroon sila ng relasyon ni Saul, alam niya yung encounter, alam niya kung paano naging hari si King Saul, at dito parang nakita niya yung sayang, yung panghihinayang sa mismong taong to, kay Saul. Kaya, nung sinabi ng Panginoon yon,
kay Samuel. Early the next morning, Samuel went to find Saul. Someone told him Saul went to the town of Carmel to set up a monument for himself. Then he went on to Gilgal. When Samuel finally found him, Saul greeted him cheerfully. May the Lord bless you. He said, I have carried out the Lord's command. So dito, makikita natin, tapos na. Alam na ni Samuel yung pangyayari dahil sinabi na ng Panginoon kay Samuel yung pangyayaring yun na hindi sumunod si Saul. Pero tingnan natin, no? Ang lakas pa ng loob ni Saul na magsabi na, I have carried out the Lord's command. Hindi niya ba alam na si Samuel, kahit nga, ibig sabihin, si Samuel, laging kinakausap ng Panginoon, hindi niya ba alam na ni Samuel, nung bago pa lang pumunta sa kanya, alam na ni Samuel yung ginawa niya. At makikita natin dito na I have carried out the Lord's command. So ano yung command? Patayin, pero hindi naman talaga niya ginawa. Diba? Kaya meron ditong kasabihan din ulit. The Lord loves us for what we are, and we are judged for what we are called. Si Haring Saul, tinawag siyang hari. Pero, yung kanyang pagiging hari ay hindi niya nagampanan. Hindi niya totoong nagampanan. Kaya sabi dito sa Matthew 25:21, the master was full of praise. Well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount. So now, I will give you many more responsibilities. Let's celebrate together. So kung ano ang assignment ni Saul, hindi niya faithfully ito nagawa. In fact, he is denying pa. Isang ganun, di ba? Alam na nga ng lahat, ikaw na lang ang hindi nakakaalam sa mga bagay na ginawa mo sa dilim. Alam na ng lahat. Pero, deny to death ka pa. Nahuli na nga, alam na nga, itinatanggi mo pa. Sino ba naman ang pwedeng magtago sa isang propeta? Nakikita niya. In fact, nung bago maging hari siya, si Saul, nawawala ang donkey nila. At sinabi sa kanya ni Samuel, huwag kang mag-alala. Nakita niya na hindi nawawala ang mga donkey mo. Makikita mo sila. Hindi ba niya inisip yun? Na nakikita ng propeta kung ano yung mga nangyari in the past and even yung mangyayari. Dito, tapos na nangyari na. Still, nandoon yung denial ni Samuel. And, makikita rin ulit natin dito, kinuusap ulit, God talked to Samuel again. Pero this time, may hugot si Lord. Again, sabi niya dito, I am sorry that I ever made Saul king, for he has not been loyal to me and has refused to obey my command. Samuel was so deeply moved when he heard this, that he cried to the Lord all night. Sabi nga dito, si Samuel kasi ay nang hinayang kay Saul. Kaya ito, ginawa ni Lord, God scolded Samuel. In 1 Samuel 16:1, now the Lord said to Samuel, you have mourned long enough for Saul. I have rejected him as king of Israel. So fill your flask with olive oil and go to Bethlehem. Find a man named Jesse who lives there, for I have selected one of his sons to be my king. Kaya sabi ni Lord kay Samuel, bumangon ka na Samuel, talagang puno na ang salo. I already rejected Saul to be the king. And I found out another man
sa pamilya ni Jess na nakatira sa Bethlehem. Sabi niya ganon. And one of his sons to be my king. Alam niyo, kapag tayo'y talagang nandun na yung sa sukdula na kinalos na talaga ng Panginoon yung salok, wala na talagang pag-asa. That's why, kapag yung grace ng Panginoon nandyan, grabe, wag na tayong magmatigas pa. Kasi pag nagmatigas ka, you will be disgraced. Kagaya nito, naghanap na talaga ang Panginoon. You will really be disgraced. So, naghanap na ang Panginoon sa pamilya ni Jess. Sabi nga ni WRB, we can easily discern what is of the self and the devil if our hearts are filled with the peace of God. Ibig sabihin dito is madidiscern natin kung ano yung sa sarili lang natin at kung ano yung sa kaaway. Pero there is peace kung ito ay galing sa Panginoon. Ulitin ko ha, we can easily discern what is of the self and of the devil if our hearts are filled with the peace of God. So, nakita natin, di ba? Hinausap ni Lord si Samuel. Pero si Samuel, ano pa siya eh, nagmumorn pa siya or nanghihinayang pa siya kay Saul. Kaya nung pumunta siya doon sa lugar ng Bethlehem sa pamilya ni Jess, talagang wala siyang kapayapaan. In fact, in 1 Samuel 16, 6-7, when they arrived, Samuel took one look at Eliab and thought, surely this is the Lord's anointed. Hindi niya na-discern. Kasi nga, wala siyang kapayapaan nung time na, alam mo yung transition, parang hindi niya maunawaan yung nangyari kay Saul. Nanghihinayang talaga siya. And even cried all night. Kaya, nung sinabi ng Panginoon, wala siya sa kapayapaan. Kaya, nung makita niya si Eliab, dahil wala na yung discernment, sabi niya ngayon kay Eliab, surely, this is the Lord's anointed. Pero, eto, rebuke agad ni Lord sa kanya, but the Lord said to Samuel, don't judge by his appearance. Kasi by the way, si Eliab kasi, ito yung panganay na anak, matipuno siya, malaki rin ang katawan, kagaya ni Haring Saul. So, he thought, so base sa kanyang isipan, kasi alam niyo ang tao, yun yung kanyang standard eh. Pero ang standard ng Diyos ay iba. Kaya nagbase ulit siya yung pattern unang-una. Kasi si Samuel, mataas na lalaki, magandang lalaki, matipuno. So, he thought, dahil wala siyang kapayapaan, nawalan siya ng discernment. And sabi niya, surely this is the Lord's anointed. But the Lord said to Samuel, don't judge by his appearance or height, for I have rejected him. The Lord doesn't see things the way you see them. People judge by outward appearance, but the Lord looks at the heart. So, si Lord, in fact, bago pa nga alam niya na talaga na si Saul ay magiging because of his heart. Nakita niya talaga yung heart ni Saul. Kaya sabi na, sinabihan niya na si Samuel, huwag kang tumingin sa labas, panlabas na anyo, tumingin ka sa puso. Dahil ang puso ay inire-reveal ang katotohanan. So, Saul was the first king, David is the second king. Pero tingnan natin, bakit nga ba na-reject si Saul? Bakit nga ba? Ano ba yung ugali na nakita ng Panginoon sa kanya? Ano nga ba yun? Ito yung Saul's corrupt character. Letter A, disobedient to the carrier of his grace. In 1 Samuel 15:1, one day Samuel said to Saul, it was the Lord who told me to anoint you as king. So dito, ang taas ng stature ni Samuel,
he is the carrier of the grace of Saul, and yet, hindi siya sumunod sa utos sa kanya. May utos ang Panginoon kay Samuel, at sinabi naman ni Samuel kay Saul. Pero hindi niya sinunod yung carrier of His grace. So, nagpapakita ng disobedience itong si Saul. Na dun sa nakilala niyang, actually, Samuel in that time, very respected sa Israel. In fact, pag dadating siya, si Samuel, hindi dapat kumain ng tao hanggang hindi niya napagpipray ang food. Ganun nila nire-respeto si Samuel. And ito ang pagpapatunay na disobedient si Saul sa carrier of His grace, which is Samuel, na kung saan simulat sa Saul, ginaid na siya, itinuro siya. Alam nyo, nakakalungkot talaga yung mga ganon na after mo nang tinuruan ng mga principles, and yet, parang pagka tumagal na, marami nang na-achieve sa buhay, naging masagana na, parang hindi ka nakilala. Actually, hindi ka na nga napapansin. So, ito ang sakit nung mga ganitong spirit, yung Saul spirit na ganito, na disobedience, na hindi niya ina-acknowledge yung pagiging overseer ni Samuel sa buhay niya. So, that's the corrupt character ni Saul. Ano pa? He possessed a spirit of being impatient. Impatient si Saul in 1 Samuel 13:8-13. Basahin natin, ano? Saul waited there 7 days for Samuel, as Samuel had instructed him earlier. So, may instruction si Samuel sa kanya. Maaga pa lang na they will offer to the Lord. But Samuel still didn't come. Saul realized that his troops were rapidly slipping away, so he demanded, "Bring me the burnt offerings and the peace offerings." And Saul sacrificed the burnt offering himself. Just as Saul was finishing with the burnt offering, Samuel arrived. So dito makita natin yung kwento na nagmamadali itong si Saul na mag-offer sa Panginoon. Pero ang usapan nila ni Samuel, tayong dalawa, mag-o-offer tayo sa Panginoon with Samuel. Pero dahil naiinip, yun yung problema, nainip. At sa kanya, religious mindset niya is, kailangan makapag-offer sa Panginoon bago, kasi dito, yung lumalaban kasi yung kanyang troops sa isang lugar, at siya kasi nasa isang lugar din, at siya ay, alam niya kasi na kapag kasama ang Panginoon, mananalo sila. So, ganon. Pero, ang problema dito kay Saul, religious. Bakit siya religious? So, gusto niyang mag-offer na agad. In fact, kahit hindi niya hintayin si Samuel, nagmadali. So, yung trabaho niya na hindi dapat, siya ang gumawa. So, in-offer niya, at nung dumating si Samuel, nagalit si Samuel. Sabi niya, just as Saul was finishing the burnt offering, Samuel arrived. Saul went out and welcomed him, to meet and welcome him. Eto pa, alam niyo yung senaryo na, yung parang hypocrisy, parang nakita mo yung tao dumating, ay, winelcome niya pa and greet him and welcome him. Hindi man lang nag-sorry. Naku,
sorry po, at hindi ko kayo nahintay. Hindi eh. Parang okay lang, deadma lang siya. Pero ito sagot ni Samuel. But Samuel said, what is this you have done? Saul replied, I saw my men. Sabi ni Samuel. But Samuel said, what is this that you have done? Ito, sagot naman ni Saul. I saw my men scattering from me and you didn't arrive. Pinagalitan pa yung carrier of His grace. Ang tanong, may karapatan? Wala dapat karapatan to. Pero dahil nandun na yung arrogance sa kanya, pinagalitan pa eh. I saw my men scattering from me and you did not arrive when you said you would. Alam mo yung, instead na mag-sorry, may defense pa siya. May defense sa agad. And you didn't arrive when you said you would. And the Philistines are at Michmash ready for battle. Nangyayari din sa atin yan. Yung bang religious tayo, ay, atin ako Sunday, kailangan ma-atin ako ng Sunday. Pero umatin lang ng Sunday, tingin niya okay na yun. Ano man yung gawin ko for the whole week, talagang si Lord, sasamahan ako. Okay naman yun. Tama naman yun. Pero remember, kapag hindi mo pa rin ginagawa yung dapat gawin, kahit na tayo lagi uma-attend sa church, and still your life is not changing. In other words, you're just full of knowledge, but without obedience in your heart, what you hear ay gagawin mo. So don't think na sasang-ayon sa iyo ang Panginoon sa mga gagawin mo. Because hindi ito yung principle niya. Ang sabi dito, if you have the knowledge of the Word of God, obey it. So, yung pag-attend sa church, hindi masama. Pero ang pag-attend sa church, hindi guarantee na magiging maayos ang buhay mo. Kung hindi mo pa rin susundin, kung hindi mo susundin ang mga napapakinggan mo. Kasi ito, di ba, hindi, may napakinggan si Saul, pero hindi niya sinunod. Meron pa siyang defense. Parang ganito, ako naman umaten ng church si Lord naman, mauunawaan naman niya yung gagawin kong pangungupit, mauunawaan naman niya, marami tayong depensa, mauunawaan naman niya, laging mauunawaan, palaging ganon, lagi nating sinasabi, mauunawaan naman ako ni Lord, mauunawaan. Alam niyo po, yung mga ganong dialogue is, hindi yon dialogue, o hindi yung salita ng mga mature believers. Kasi ang mature believer, pinipilit na sundin ang kalooban ng Panginoon kahit na mahirap. Pero kung wala kang effort or sacrifice, kahit ka pa every Sunday or lagi kang umaattend ng prayer, it's not a guarantee. May alam na rin ako laging umaattend ng church, worker pa ng church, lagi pa sa prayer, nung magka-problema, parang na-possess. Parang na-demon-possess. What I mean is, nalimutan lahat yung mga napakinggan. Ibig sabihin, kung ano yung response ng hindi nakakilala sa Panginoon, parehas na lang. In other words, parang walang narinig. Kaya nga hindi guarantee, mga kapatid, yung mga nakikita natin na physically nandyan, okay. Pero tingnan mo, pagdating ng problema, yun, kung ano yung response niya sa problema, doon mo makikita kung ang salita na narinig niya is really deeply rooted. Kung talagang tumanin sa kanyang puso. Kasi kung tumanin to, ang problema ay kaya niya itong i-handle. Pero dito, in the case of Saul, hindi talaga tama ang kanyang response. Sinambatan niya pa si Saul.
I saw my men scattering from me, and you didn't arrive when you said you would, and the Philistines are at Michmas ready for battle. Baka matalo kami, kailangan makapag-offering na kami, makasamba. Remember, ang tinitingnan ni Lord, hindi yung sacrifices, yung puso na nagsasacrifice. Yes, napakahalaga ng sacrifice natin sa Panginoon. Pero, kung yung sacrifice naman na yun ay panlabas lang at wala sa loob ng puso, hindi yun kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya sabi rin dito sa 1 Samuel 13, 12-13, the Philistines are ready to march against us at Gilgal, and I haven't even asked for the Lord's help, so I felt compelled. Napilitan na raw siya to offer the burnt offering myself before you came. Diba? Sabi niya ganun. Ako na. Hindi na siya nakapaghintay. So, naging impatient siya. Kaya sabi ni Samuel sa kanya, how foolish you are. You have not kept the command the Lord your God gave you. Had you kept it, the Lord would have established your kingdom over Israel forever. Sa inis talaga ni Samuel, mangmang ka. Talagang nakapagsalita na ng maangas din si Samuel. Mangmang ka, in Tagalog. Hindi mo sinunod ang utos ng Panginoon na binigay sa'yo. Had you kept it, the Lord would have established your kingdom over Israel forever. So, dito na nagkaalaman. So, dito na nagkaroon ng problema si Saul. Because of being impatient. Iyon ang nangyari sa kanya. So, ito yung nakita ni Lord. Bukod sa hindi na sumunod, impatient pa, at ito ang naging consequence ng pagiging impatient ni Saul. Number 1, impatient will forfeit your good future. What is the consequences of being impatient? Kagaya ng ugali ni Saul. Impatient will forfeit your good future. Impatient will forfeit your calling. Diba, nagalit sa kanya si Lord. Impatient will forfeit your destiny. So, dapat, kung naging maayos si Saul, yung mga anak niya ang susunod na maging hari. So, this is the principle. Kung impatient ka, ang daming consequence. Impatient will reveal your true character. Doon, yun nga, nakita na talaga yung totoong ugali ni Saul. Nung ginawa niya yung bagay na pag-disobey sa kanyang grace carrier. What else? Ano pa ba yung mga ugali ni Saul? Corrupt character, letter C. He don't care for the welfare of his people. He don't care for the welfare of his people. In 1 Samuel 14, 24 and 28, now the men of Israel were pressed to exhaustion that day. So nakikipaglaban yung mga Israelita sa mga kaaway. Because Saul had placed them under an oath saying, let a curse fall on anyone who eats before evening, before I have full up revenge on my enemies. No one ate anything all day. So dito, hindi niya man lang naisip yung mga tauhan niya. Ito yung nakikipaglaban. Alam mo sa pakikipaglaban, kailangan marami kang gamit, marami kang pagkain. Kasi may lakas, kasi hindi mo alam kung until when. Kasi hindi yan pwedeng, whole day. In fact, minsan hindi pa yan natutulog kasi hindi mo alam kung hanggang kailan or gaano kahaba ang tagal nung labanan. Kaya dapat may ready talagang food. Pero dito, ang sabi niya, let a curse fall on anyone who eats before evening.
before I have full revenge on my enemies. So makikita natin, kulang ang kanyang pagmamahal sa sarili niyang mga tauhan. So, yun yung nakita talaga ng Panginoon sa kanyang puso. Remember si David? Si David, nung makita niya yung mga tao niya ay kumuha ng tubig doon sa mapanganib na lugar at ito ibinigay sa kanya dahil sabi niya, para masarap yung tubig doon, hindi naman niya alam na ang gagawin ng mga tauhan niya, pupunta doon para kuhanan siya ng tubig. At nung malaman niya to, sabi niya, hindi ko kayang inumin ng tubig na yan kasi it cost your life. Ito, iba hindi talaga niya pinapakain ng mga tao hanggang hindi tapos ang labanan. So, no one ate anything all day. Imagine, no, hindi naman nag-fasting. Pero parang hindi naman fasting, pero hindi na sila kumain. But one of the men saw him and said, "Your father made the army take a strict oath that anyone who eats food today will be cursed. That is why everyone is weary and faint." So, nung araw na yon, hindi sila pinakain kasi gusto ni Saul matalo talaga yung mga tao, nakaaway nila, pero hindi niya ba alam paano lalaban? O minsan may thinking na kaya bang lumaban ng mga tao kung hindi malakas? So again, dito makikita natin na wala din sa hulog tong si Saul kasi gusto niya lumaban ng mga tao pero hindi pa kakainin, so walang lakas. So this is the kind of leader talaga na foolish. Sabi nga ni Samuel, siya ay mangmang. Okay, ano pa yung corrupt character ni Saul? He don't follow the instruction of the Lord. He don't follow the instruction of the Lord. Yung kanina na nabasa natin, na ang sabi niya, patayin mo lahat ang mga Amalekites. Wala kang ititirang mga hayop, bata, wala kang ititira kahit ano, kahit destroy everything. Kumbaga parang order ito na wala kang i-spare na kahit ano. Pero anong ginawa niya? Hindi siya sumunod sa instruction na yon. Letter E, ano pa? He was disloyal. Hindi siya tapat. Makikita natin to sa 1 Samuel 15:11. I am sorry that I ever made Saul king, for he has not been loyal to me. Hindi siya tapat. And has refused to obey my command. Sabing ganon ng Panginoon sa kanya. So, hindi siya tapat sa akin. So, ano ang sinasabi ng Panginoon dito? Gusto niya ang mga lingkod niya tapat. Tapat sa instruction, tapat sa nag-uutos sa kanya. He was disloyal sa utos ng Panginoon, hindi siya tapat. Okay? Letter F, he refused to obey commands. Yung commands sa kanya ng Panginoon through Samuel, dead na. Alam mo yung parang wala ka nang iniisip. Kasi hari ka eh. Hari ka na, parang tiningnan mo, okay lang yan. So, he refused, okay lang yan. Kaya nakita agad ng Panginoon yung kanyang puso. Sabi nga ni PJB, the servants' hearts grieved when the leader expected to implement rules and instruction. To him is not executed fully because of his own gain and greediness. Ulitin ko, the servant's heart grieved when the leader expected to implement rules and instruction.
given to him and is not executed fully because of his own gain and greediness. So, the servant heart's grieved. So, nakakalungkot. Kaya ito yung ano ni Samuel eh. Kaya parang bilang servant of God, nag-grieve siya dun sa leader na kung saan itinayo sa bansang Israel. Kaya kapag ang isang pastor may raise up na leader at yung si leader ay naging pasaway, naging matigas ang ulo, nakaka-grieve po ito ng spirit. Nakaka-grieve po ito ng spirit. So, napakahirap din talaga na nakakahinayang dahil alam mo yung tao is potential. Letter G, he is proud of himself. So dito makikita natin na Saul went to the town of Carmel to set up a monument to himself. Gusto niya talagang all praises sa kanya. Yung monument na kung saan parang titingalain siya. Siyempre wala namang monument na mababa. Talagang lahat yan mataas. So gusto niya ganun. So ang tawag dito is yung proud, may pagiging mataas. Pero sabi ng Panginoon, kung sino yung nagmamataas, ibababa niya. Diba? So it happened. He is also a liar. Ito yung sinabi niya sa 1 Samuel 15:13, I have carried out the Lord's command. Sabi niya, sinunod ko naman yung utos ng Panginoon. Grabe, no? Ang salita niya, sinunod ko. Kaya minsan, huwag tayong maniniwala lagi na sasabihin, ay, okay na siya. Oh, okay yan. Okay yan sa Panginoon. Napaka-ano niyan. Almost perfect na yan. Pero yun pala, perfect. Dahil perfecto. Joke. Hindi ko sabihin, hindi naman pala nakikita sa bunga. So, ito yung sinasabi ko. And, ano pa? He is religious but unholy. Bakit siya religious and he did not wait for Samuel to offer the sacrifices? He is covering his sins and disobedience by bribing. So, sinusuhulan pa nga. Hindi siya nagsabi ng totoo. In fact, parang sinasabi niya na meron pa siyang parang hindi naman suhol. Yung parang sinabi niyang justification. Na may i-offer kasi kay Lord. Kaya namin itinira yung magaganda kasi mag-o-offer kami kay Lord. So, kasi ang true worship talaga is yung may sacrifice. Dito, para makapag-worship kay Lord, he disobeyed the instruction. Diba? Ang hirap nun. Para ka mag-worship kay Lord, you will disobey the instruction. Better na hindi ka na lang nag-offer kesa baliin mo yung instruction ni Lord. Kaya nga sinabi, obedience is better than sacrifice. Kasi nakita talaga kay Saul, iba yung klase ng puso niya. And kaya naman dito ni-rebuke ni Samuel si Saul. Anong sabi dito sa 1 Samuel 15:17? And Samuel told him, although you may think little of yourself, are you not the leader of the tribes of Israel? The Lord has anointed you as king. Sabi dito ni Samuel sa kanya, huwag ka lang mag-isip ng sarili mo lang. Hindi ba hari ka ng Israel? Hindi ka lang leader. Hindi ka lang leader. You are the king of Israel. At ikaw, the Lord has anointed you as king. Minsan kasi ang isip natin, yun bang, okay lang naman eh.
na okay na yan, okay na yan. Remember, if you are a leader, you should be an ownership of the things that the Lord has entrusted you. Hindi yung assign ka, pero pag-absent ka, hindi ka lang magsabi prior. Kung magsasabi ka, tapos na rin, nawala ka lang. So ngayon, papalaw ka, bakit ka wala? So ganito, dapat tayo, halimbawa, may assignment tayo sa araw na yun at hindi ka makakapunta. Being a responsible person or leader or a member, even a member, tama lang naman. Parang common sense naman yun. As respect do sa leader mo o do sa pastor mo, hindi ka makaka-attend. Pero that would be prior to that day. Hindi yung during the time na ikaw dapat nandun o after. So, dapat tayo maging responsible. Dito kasi makikita natin na ni-rebuke ni Samuel si Saul. Kasi, well, ikaw Saul, hindi ka lang leader ng Israel. You are anointed king. Remember, hari ka. Remember, hari ka. Yun ang sinabi ni Samuel sa kanya. So, ano pa yung karakter ulit ni Saul kaya na-reject siya? Another thing is, Saul was greedy for material things. Greedy siya sa bagay na kung saan yung lust of the flesh. Nakita niya yun, yung mga material things na magaganda. Dito makikita natin dito. 1 Samuel 15:17 to 18. And Samuel told him, although you may think little of yourself, are you not the leader of the tribes of Israel? The Lord has anointed you as king of Israel, and the Lord sent you on a mission and told you, go completely destroy the sinners, the Amalekites. They are all, until they are all dead. Diba? Nakita natin dito. Sabi ng Panginoon sa kanya, completely destroy hanggang makita mo lahat ay patay na. And because of greediness, hindi niya ito ginawa. Saul is so greedy that he spared those good things and only destroy all poor and non-quality things. So, maybe may mga hayop doon na may bulag, pilay, yun. Pero yung magaganda, matataba, he is spared. Ano nga ba yung evidence of being greedy? Okay. 1 Samuel 15:19. Why haven't you obeyed the Lord? Why did you rush for the plunder and do what was evil in the Lord's sight? Ito yung mga patunay na siya ay naging greedy. Kinuha niya yung mga bagay na kung saan ay inutos ng Panginoon. So, he is also spared Agag kasi alliance niya yan eh. Alliance niya si Agag, si King Agag. Also, in letter K, he is disrespectful. In 1 Samuel 50:20-21, but I did obey the Lord, so I insisted. I carried out the mission He gave me. I brought back King Agag, but I destroyed everyone else. Then my troops brought in the best of the sheep, goats, cattle, and plunder to sacrifice the Lord your God in Gilgal. Dito makikita mo, no? Sinabihan niya na yung aking mga tao, bakit? You are the king, you are the leader of the troops. Sino nag-utos niyan? Ba't sinabi mo yung mga tao mo? Kung hindi naman gagawa ang mga tao kung hindi mo inutos, diba? At ito ang medyo, bakit ganun ang sabi niya? My troops brought in the best of the sheep, goats, cattle, and plunder to sacrifice to the Lord, ibig sabihin, your God in Gilgal. Imagine, noon, ang respeto niya sa Panginoon,
sa Diyos ng Israel. Pero dito tingnan nyo, your God, yung Diyos mo, bakit hindi mo ba Diyos yun? Di ba Israelita ka? So parang iba na naging iba yung kanyang, yung bang, o yung Diyos mo, bakit? Diyos ko lang ba yun? Di ba tayo? Diyos ko lang ba yun? Your God, sinabihan niya si Samuel, your God. Kaya talagang there is really a disrespect sa pangalan ng Panginoon. Disrespect sa Panginoon na kung saan sabi ng Panginoon, huwag mong kalimutan yung ginawa ko sa inyong pagliligtas mula Egypto. Pagliligtas ko from the slavery. So, ito yung mga corrupt character ni Saul. At mukhang medyo hindi ko to matatapos. So, dito na lang tayo. So, ano ang natutunan natin ngayong hapon? Yung puso natin reveals what's inside of us. Kaya minsan, hindi lang makikita yon saan? Sa aksyon, minsan sa mukha, sa pagsasalita. What's inside of us will reveal kung paano ka kumilos, kung paano ka magsalita. It will reveal what's in your heart. Sabi nga, out of the heart, the mouth speaks. Hindi lang speak. Ano yung action mo? So, ano yung pag-response mo? So, i-reveal ito ng puso. That's why talagang be careful sa ating puso because yung heart, gaya ng kaninang sinabi ko, ito ang nag-gauge ng relationship natin, love relationship natin sa Panginoon. So, kung ito yung nag-gauge ng love relationship natin sa Panginoon, maging aware tayo sa mga laman nito. Kasi ang puso natin is easily deceived. Easily be deceived. So, kailangan natin itong bantayan. Kasi ito yung center of man. Yung center of the circulatory system. In other words, kumbaga, ito yung buhay natin. So, ito yung buhay natin sa Panginoon. Kaya pala, when we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, tanggapin natin siya sa puso natin. Kasi si Lord, dito siya titingin, dito niya tayong husgahan kung paano tayo, kung ano tayo. Kaya mga kapatid, sa hapong ito, I hope meron tayong mga nakuhang prinsipyo sa istorya ni Saul, sa ugali ni Saul na huwag nating matularan. This is written para ito ay maging example na hindi natin ito gawin bilang niligtas ng Panginoon, bilang Kristiyano na kung saan hindi tayo judge ng alam natin, hindi rin tayo judge of what we are. We are not judge of our position, but we are judge kung ano yung nasa puso natin. Because the heart reveals. Tayo pong lahat ay lumuko at manalangin. Ama naming Diyos na buhay, sa oras pong ito, nagpapasalamat po kami. Truly, you are good. Truly, you give us the grace na kung saan to do things that hindi namin kaya. And true, Lord, alam mo yung puso namin. That's why, Lord, we pray na make sure na kami ay nakakasunod sa iyo. Make sure, Panginoon, that you are with us. Make sure, Lord, na hawakan mo kami upang sa gayon, hindi po kami maninlang ng puso na ito, na kung saan madali siyang matukso, gaya na nangyari kay King Saul, madali siyang bumigay sa mga bagay na panandalian lang. Help us, Lord, na ma-discern namin yung mga bagay na hindi mo kaloban so that
as we go through our Christian life, kami, Panginoon, ay makasunod sa iyo. Lord, I pray for everyone na nakikinig at nanonood sa live streaming na ito. Lord, patuloy po kaming magsaliksik sa aming puso. And Lord, salamat dahil patuloy mong pinapaunawa sa amin na ikaw ay Diyos na nakakakilala sa amin bilang tao at alam mo rin, Panginoon, ang aming kailangan. Kaya Lord, tulungan mo po kami na makasunod sa iyo, ma-reveal sa amin yung mga bagay na weaknesses namin, and help us, Panginoon, na ito ay aming iwanan, alisin, mawala sa amin. Pero kung kami lang, hindi namin kaya. And that's why, Lord, we ask your power, we ask your intervention upang sa gayon, Lord, tamang daan ang aming malakaran. Thank you, Lord, for the provision for this year. Thank you, Lord, for the supernatural provision and the extraordinary protection na pinagkakaloob mo po sa bawat isa sa amin. Salamat, Diyos, dahil lagi, Panginoon, na nariyan ka upang kami, Panginoon, ay gabayan. Palagi mo kami pinapaalalahanan. Purihin ka, Panginoon, sa hapong ito. Ikaw lang ang aming mabigyan ng kapurihan sa aming buhay. In Jesus' name, Amen. Amen.